Ngayon, magbibigay na naman tayo ng mga mga aral sa inyo. At dito, ang tatalakay natin ay ang mga sign na kayo ay nilason. My friend, sa sobrang kumpiyansa natin, yun pang mga tao na minahal natin lumason sa atin. So dito, isa sa mga estudyante ko na parang minahal ko sana dahil sa yun ay relative ng estudyante natin o na mahal din natin. So isa siya sa mga estudyante natin na minahal natin dahil ang mga mga kapatid niyan at saka kaasin niyan ay mga malapit lang sa atin. Ngunit ang nangyari, sa sobrang kumpiyansa ko, nilason pa ko Lagi nating binibigyan ng inumin. Kung sino pa yung lagi nating binibigyan ng inumin, snacks, parang hindi ako nakapaniwala na lasunin ako So binigyan ako ng sabi ko, wag mong i-open yung soft drinks. I-open niya ang soft drinks So noon, parang itinapon ko ang soft drinks ang laman ng soft drinks pag in-open. Dahil sa sobrang kumpiyansa talaga ako dahil sa, as what I said, close natin siya. Yung lumason sa akin. Babae yun. So, sobrang kumpiyansa natin. Ininom ko yun dahil sa, as what I said, parang malapit sa atin yung bata na yun. Bata pa yun. 14 years old yata. So yun, ininom ko. Ang nangyari, hindi pa nga naubos hanggang ngayon ang dalawang beses ko nang dalawang beses na akong uminom ng pangontra nito pang matanggal, hindi pa natanggal So nangangailangan to ng pangatlong beses hanggang pangapat na beses. Ganyan kahirap, my friend, pag nakaka-encounter kayo ng lason, pag nilason ka. So ano ba ang mga sign pag nilason ka? Nang una, hindi ka nakahinga Parang hindi ka nakahinga. Hindi ka nakahinga. Pangalawa, iba-ibang lason. Merong iba na wala kang ganang kumain. Ito, ang lason na to, parang okay lang ang pagkain natin, ngunit parang hindi na ako nakahinga. Ang lalo na pag may laman ang tiyan ko, hindi ako nakahinga. So, yung ibang lason naman, so yung mga mga joint mo, ang lason, ibang lason, ang joint mo parang pagod ka, parang wala kayong puwersa. So ito, mayroon naman tayong puwersa, konti lang nararamdaman ko, ngunit ang naramdaman ko lumaki ang tiyan ko, at saka parang hindi ako nakahinga. Ngayon hindi na ako nakahinga. Bago lang kami naghapunan, hindi ako nakahinga. Yun ang isa sa mga sign na kayo ay nilason. So yan. Ang ibang mga sign sa lason, as what I said, tired. Nagiging tired ka. Ano ba yung tired sa Tagalog? Tired. Pagod ka. Parang pagod ka. Yung mga tao na namatay na parang sabi nila hapo yun sa Bisaya. Hindi yun hapo May lason yun. Iba yun.
nagtatrabaho ka tapos parang hindi ka nakahinga, namatay ka, parang hinapo yun. Lason yun. Dahil dito may mga tao rito na mga bata pa, nag-aral na ng panglason. Nabiktima ko So dito, may binigyan siya ng isang bata rin dahil hindi ko ininom. Yung last, binigay niya. Inutusan ko na bumili at ibigay niya sana sa akin dahil sinabi ko, i-open mo. Buksan mo bago mo yatag sa akin. Binuksan niya. Pinainom ko sa kanya, ayaw niyang uminom Pagkatapos, doon niya ibinigay sa isang bata. Kinabukasan, hindi nakapag-aral ang bata. Ewan ko lang, after this Undas, All Saints Day, kung makapag-aral ba yung bata. Pag namamatay yung bata, malilintikan siya sa pamilya ng bata. Ngunit marami namang marunong dito gumaling ng lason. Siguro almost more than 90% of the people here knew how to cure poison victim. So dito, alam ko na dito next time, ibibigay natin kung paano nyo lulunasin ang lason. Ang effective way of curing lason. Ito, ang co-teacher ko rito, isang PE teacher rin. Kung hindi ko yung tinuruan ng pagaling, namatay na yun. Tinuruan ko, ito ang gagawin mo dahil kahit inang bisis na siyang uminom ng panangga, hindi pa rin gumaling. At tinuruan ko, ito ang gawin mo upang gumaling ka. Dahil ang iba rito, okay na sa kanila na pag uminom ka, ito mga bawal na sabi nila. Ngunit, mayroon talagang mga pamamaraan other than those bawal na sinabi nila, mayroon pa upang kapag hindi mo yan isasagawa, hindi ka gagaling sa lason mo. So dito, ito ang paksang tatalakay natin. Kung gusto nyo na malalaman nyo ang mga pamamaraan kung paano yan gagamutin, yun, ibigay ko sa inyo rito dahil baka maging victim din kayo rito. Dahil yung mga masasamang tao, magaling yun na gumawa ng mga strategy upang mamamatay ka. Iniakbay-akbayan pa ko niyan. Tapos yun, dahil hindi naman ako nagbigay ng sama ng loob sa kanya. Okay lang sa akin. Kahit yung ginawa niya. Dahil mayroon namang Panginoon. So yung ginawa niya, I even asked the Almighty One na, Lord, wag mong parusahan ang batang yan dahil mahal ko yun. Dahil mga relatives nila mahal ko yun. So yun, dahil sa totoo lang, parang bumalik sa kanya yung lason Parang pinarusahan sana ng Panginoon yun. Kaso lang, dahil ayaw nating mawawala ang siya. So yan, bumalik, hindi siya pinarusahan ng Panginoon. So ngunit kung minsan, sa sakit ng loob natin, masakit talaga. Masakit yung pag ang taong minamahal mo, kung sino pa yung minahal mong tao, yun pa ang gagawa ng kalokohan sa iyo. Yun ang pinakamasakit. Yun ang pinakamasakit, my friend. Hindi yung nila, ang paglason ang masakit. Ang masakit yung pagtatridor sa iyo. Yun ang mas masakit. Alam ko naman, hindi ako namamatay ng lason na to. Ngunit ngayon, laki pa rin ang tiyan natin. Ito, tingnan nyo. May kalalakyan yan. Iba at saka iba ang hugis ng tiyan mo pag nalason ka.
parang hindi normal. Hindi normal yung tiyan mo. Parang bula. Parang bula yung hugis ng yung tiyan. Iba kasi pag natural na yung tiyan mo, pag natural na laki ng tiyan mo, okay lang. At saka hindi kayo hinihingal. Dito hinihingal ako, parang hindi ako nakapagod. Kahit 2 beses ko na itong ginamot. Hinihingal ako. Parang hindi ako nakakahinga. Well, lalong-lalo na pag mayroong laman ng tiyan ko. Hindi ako nakahinga talaga. Ganyan. Kinakapos ka sa sa paghinga mo. So, ganyan ang buhay, my friend. So, wag yung kumpiyansa sa mga tao na parang nagpapakita ng kabutihan sa'yo. Dahil pag ang tao talaga, basta't may mga masasamang budhi, gagawa yan ng karumal-dumal na mga gawain sa mga kahit mga close pala nila. Ganyan, my friend. So dito, parang natakot ako ng konti ng mga pamilyang yan. Ganun. Parang mayroon tayong konting takot sa mga ganong uring pamilya. Bakit? Mayroon pala. Hindi ko inakala na kahit 1% hindi ako na akala ng mga pamilya yun may ganong ugali. Yan. Kung nakikinig si PGHM dito, yan. Ano mo yun? Ano ba yan? Ano ba yan tawag yan? Kasin mo yun. Kasin mo yun ang gumawa. Kasin mo ang gumawa. Bye-bye. So yun masakit. Yun masakit, my friend. Yung mga tao na mga minamahal mo, yun pa ang gagawa ng kalukuhan sa'yo. Yan. Pero okay lang. Okay lang sa akin. Hindi naman nawawala ang pagmamahal natin sa mga taong ganyan. May mga gumagawa rin sa atin na ganyan. Hindi tayo sa kanila. Hindi din tayo gumaganti sa kanila. Hindi rin tayo gumawa ng mga kamalian sa kanila. Hindi rin nawawala ang pagmamahal natin sa kanila. Ngunit masakit ang loob mo. Masakit lang ang loob mo sa mga ganong uring tao. So sana hindi nila gagawin yun. Hindi nila sana ginawa yun. Tsaka mga bait na tao, ganun pala. Minsan inakala mo yung mga mababait na tao, may mga maitim pala na budhi. Sobrang bait sa tingin natin, yun parang may mga ginawa ng mga hindi dapat gagawin ng mga normal na tao. Bakit ba ganun? Kung sino yung inakala mo na mga mababait na tao, yun pala ang mga may mga sekreto na hindi ka nais-nais. Mas mabuti pa yung mga tao na nagpapakita sa iyo ng sama ng loob. Nakaka-prepare ka eh. Ngunit yung mga tao na inakala mo mga mabuting tao, buti, sarap. Pero hindi nawawala ang, as what I said, yung mga tao na gumawa sa atin ng mga kamalian, hindi nawala ang pagmamahal natin sa kanila. Aware lang tayo. So, Bisaya pa na, ikyas-ikyas lang. Baka matamaan tayo. Yan. Sa lahat ng mga pagkain na binigay nila sa atin, iwas-iwas lang tayo. So, how I wish sana na tayo ay may nirahan sa
Isang bahay na tayo lang nag-iisa. Ang kasama natin ay aso, pusa, daga. Dahil hindi yung nagtatraidor sa atin eh. Hindi yung nagtatraidor sa atin yung aso. Best friend talaga natin yun. Kahit anong gagawin mo yun sa aso, hindi yun nagtatraidor sa'yo. So I wish sana na maging ganyan tayo someday. So may nirahan tayo sa isang pamamahay na tayo lang nag-isa. Upang kahit saan mo ilagay yung mga pagkain mo, okay lang. Yung minsan gutom ka na, ayaw mo pang kumain, maraming pagkain, dahil takot ka, yun ang pinaka masaklap. Kung ganun ba? Kung ganun. So, that's why someday, gusto natin na manirahan tayo, nag-iisa tayo. Ano man ang mangyari dito sa daigdig natin, just in case man, mag-isa tayo someday, o kung magkakaroon man tayo ng partner someday, o ano man, ngunit kung ano man ang mangyari, ayaw ko nang magkakaroon ng kasama sa loob ng pamamahay ko. Just in case man kung ano ang mga pangyayari sa buhay, ayaw ko na magkakaroon kahit na yung mga maid at saka boy, ayaw ko na yun. Ayaw ko na yun. Dahil takot na ako sa mga mabubuting tao ngayon. May mga mabubuting tao dito sa daigdig na yun pa ang gagawa ng mga kamalian. Yan, mga religious leader yung iba. Mga religious leader, sila pang may mga ginagawa na hindi dapat gawin ng isang normal na tao. So dito, sino lang aasahan natin dito ngayon? Sa atin, my friend, ang totoo sa pagkatao natin, hindi natin tinago eh. Ang totoo sa pagkatao ko, hindi ko tinago.